yung blessings na natanggap ko, super blessed po talaga. Sabi ko sa sarili ko, all out na to kahit ano mangyari. Maging safe lang ako, okay na ako. Si Lord talaga lahat gumawa nun. Wala po masabi. Sobrang grateful po talaga. I think napanood nyo na itong... Morning! I think napanood nyo na itong video ni, yung interview ni Carlos Yulo. At kamangha-mangha, yung kanyang achievement sa buong kasaysayan ng Olympics, participation ng Pilipinas, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito masabi nating ganito kagaling na performance. 2 gold medals na na-achieve niya sunod-sunod. And I think personally, ako sa tingin ko, it has really something to do doon sa kanyang puso na nananalig sa Diyos. Talagang this is an example of what God can do kapag tayo'y nananalig sa Kanya. Diba? Yung hindi ko makakalimutan sa mga sinasabi niya lagi na hindi ko naman ini-aim yung medal. Hindi ko naman ini-aim na maging gold medalist. Ang akin lang, I just want to give my best. Ang kanyang panalangin is, Lord, ibigay ko lang yung best ko, ikaw nang bahala. At tunay nga na ni-reward ng Panginoon yung kanyang ganun kasidhing pananampalataya, pananalig sa Diyos. Tayo muna ay manalangin, panandalian. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful time in celebration, Father, sa tagumpay na pinagkaloob ninyo kay Carlos Yulo. At maraming salamat, Panginoon, na tunay nga po na ipinakita niya na kapag kami po ay nanampalatay sa inyo, kami po ay naniwala, Panginoon, na kayo ang Diyos na may kakayahan to go beyond what we expect or imagine, O God, according to the power that is at work within us. Salamat po muli, Panginoon, at harinawa ang tagumpay na ito, Panginoon, ay maging inspirasyon sa bawat isa na lalong pagbutihin ang pag-aaral, paghanda, kahit na anong hirap, Panginoon, ang mga pagsubok na marindaraanan ng bawat isa. Panginoon, kami umaasa na kayo po ay sasama po sa amin, kayo po ay magbibigay po ng inspirasyon, ng kalakasan, ng talino, Panginoon. Salamat po muli. Ang lahat ng ito ay aming ibinabalik sa inyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Andito tayo ngayon sa ating pagpapatuloy ng ating aralin. Sige, kantahin ko muna, tapos mamaya kakanta po tayo. I think dapat this is an action song. So lahat tayo mag-action song mamaya. Pwede yung paki-on nyo po yung mga microphone. Unless kung maingay po yung paligid, huwag nyo na lang po yun kasi madistract po tayo. Ito po yung kanyang melody. My bonny lies over the ocean. My bonny lies over the sea. My bonny lies over the ocean. Oh, bring back my Anna to me. Yeah. Bring back, oh bring back my Anna to me, to me. Bring back, oh bring back my Anna to me. Diba? Ang galing. Sige, sabayan natin mamaya mag-action song tayo. Can you do it with me? Paki-unmute po and then let's try to sing together. Ito po yung national anthem po ng ating pong anatomy and physiology class. Ayan. Kasama po ito sa inyo mag-i-exam. Joke lang po. Sige po, sabay-sabay po tayong kumanta. Okay. My bonny lies over the ocean. My bonny lies over the sea. My bonny lies over the ocean. Oh, bring back my Anna to me. Bring back my Anna to me, to me. Bring back, oh bring back my Anna to me. Ayan. Ang galing yung ang galing yung kumanta. Oh, may mga humabol pa. Sige.
Ngayon naman, mag-action song na tayo. No? Mas magandang tingnan kung makikita ko kayo paano kayo mag-action song. Sasabayan nyo ako sa action na. Ayan. Ulitin ko, kasama to sa inyong exam. Hindi, joke lang po. Okay. So, ang action natin is, my Bonnie. Sino si Bonnie? By the way, si Bonnie po ay totoong, totoong tao po ito, ha. Ito po ay kasama po sa kasaysayan po ng Scotland kasi yung kanilang hari nung araw ay may humahabol. Yung kanilang hari, si King Charles ay natalo, no? Natalo siya sa gera at nung natalo siya sa gera, 'di ba ganun po 'yon, na in-exile siya. In-exile siya mula sa Scotland. Kaya yun po yung dahil sa kalungkutan ng kanyang mga kasamahan, ng kanyang mga kababayan, gumawa sila ng awit na to. This is a song of longingness, yung kanilang pagmimiss doon sa kanilang pinakamamahal na hari. Ngayon, ang ating action song ganito, ang action ng ating kanta ay ganito. My Bonnie, ganun na lang po ha. My Bonnie heart, my Bonnie lies over the ocean. Ocean is like this, no? Okay? My Bonnie lies over the sea. Yan. Ang sea, ganon. Okay? My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my Anna to me. Diba? Yung figure, diba? Yung shape, my Anna to me. Ganon. Bring back my Anna to me. Ayan. Bring back, oh bring back my Anna to me. Ayan. Are you ready? Yes, sir. Okay, sabay-sabay tayong kakanta at with action song, no? Ang pinakamagandang mag-perform ng kanyang action song, may free Jollibee dito po sa Jensen National Highway. Sagot ko po yung Jollibee. Kaya yung mga visually impaired dyan na taga Jensen, baka kayo na yung panalo. O kaya lang dapat makikita natin na maganda yung performance. Ulitin natin, sabay-sabay. Okay? Ready? Sing. My Bonnie lies... heart pala, sorry. My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my... Ano ba si Anna to me? My Anna to me. Bring back. Oh, bring back my Anna to me. Bring back. Oh, bring back my Anna to me. Sige, palakpakan natin yung ating mga sarili. Ayan. Oo nga eh. Oo, meron pang humahabol may kumakanta pa. Okay, sige po. So, may mga humahabol pa. Sige, tapusin nyo na po. Ayan, ang galing ni Lorne Parang, Lorne, sige po, meron ka pong Jollibee. Sagot mo yung pamasahe. Nasa Coronadal ka naman eh. Okay. Sige po. So tuloy po tayo. Ngayon, dito sa ating pag-aaral, kahapon, if you remember, we have made a discussion already. Meron na tayong may initial po tayong discussion kahapon at tinalakay natin kung ano po yung anatomy. So, like what we said, anatomy is the study of structure of organisms. Ito po yung pag-aaral ng struktura ng mga organismo. Ang ating focus is doon dito sa human body. And then, sabi natin, it involves examining the arrangement and relationship
relationship of organs, tissues, cells, and various body systems. Interrelated, ibig sabihin po nun, ito po ay mayroon po siyang synchronized yung lahat po ng mga pangyayari producing a healthy human body. Whereas yung tulad nung nabanggit po natin, ang physiology naman, on the other hand, this is a study of how this organisms functions. By the way, kanina, structure. Ngayon, functions, yung physiology. Ang focus po niya para alamin kung ano po yung mga iba't ibang proseso, yung iba't ibang mga mekanismo na kung saan ay nagkakaroon po ng synchronization, the term that we used earlier, na pare-pareho po yun, seamless, no? Yung mga pangyayari, and then nagbibigay siya ng normal na pagkilos ng katawan ng tao. Kaya po, together, pag pinagsama po natin yung anatomy and physiology, bibigay ito sa atin bilang massage therapist, nagbibigay ito ng sapat na kaunawaan kung ano po yung struktura ng katawan at ano po ang pagkilos, no, sa buong sistema po, sa buong organismo. Ngayon po, tutungo tayo bilang tulad po na nabanggit na po natin ng paunti-kapon, ano ba yung ating learning objective? As we said, this is the second to the last subject ng ating pag-aaral. At ito po ay malaman po natin kung ano po yung mga katawagan, no, na iba't iba pong bahagi po ng pag-aaral natin, and then be able to identify and explain the various body regions, ano po yung iba't ibang mga rehiyon sa katawan ng tao, ano din po ang mga anatomical planes and directions of body movements. And of course, yung meat of the matter, ay yung pag-aaral natin patungkol sa organ systems, ano yung kanyang role, ano yung kanyang functions, and yung kanyang composition. Ngayon tutungo tayo sa mga katawagan. So the definition of terms that we will be encountering, no, habang tayo nag-aaral ng anatomy physiology. Number 1 in the list is abduction. Ano po yung abduction? Abduction is any movement that draws away, no, ito po ay lumalayo mula doon sa midline of the body, no. So yung midline, yan, ito po ang this is the midline here. Ito po yung pinakasentro, at any movement, no, na lumalayo po sa midline, ito po ay tinatawag na abduction. Next, pagka meron pong abduction, yung opposite ng abduction is adduction. So kung abduction is away, yung abduction naman ay palapit, no? A joint brings a body part closer to the midline. Again, this is the midline. So closer to the midline, papunta po sa pinakasentro of the hand or the foot in case of finger or toes. No, so basta po papunta po sa pinakagitna. Palayo is abduction, pagpalapit naman po is adduction. A-D-D-U-C-I-T-O-N. The next one is the basic structural unit or functional unit of life. Ito po yung the basic unit of life. Ano po yung basic unit of life? Ito po yung cell. The cell, no? Sabihin ko po sa inyo, kadalasan ng mga nakalipas na taon, ang cell o ang definition ng cell ay laging lumalabas yan sa exam. Basta anything about the cell, the basic unit of life, yan po laging lumalabas. Ang sumunod naman ay talakayin natin before we jump into or proceed to the other parts ng ating mga katawagan, ano naman yung structural organization of the human body. Unfortunately, hindi po na-include po yan sa inyong manual, pero ito po ay mahalaga na maintindihan po natin, no? Ano po yung struktura, ano po yung kanyang hierarchy, no? Para mabuo yung isang yung pinaka tawag noon, yung organism. The first thing that we can see here is the cell. Mula ito actually
ang pinakasimula sa tip talaga nito is yung molecular structure po na bumubuo po ng ating pong selula. Pero po sa ating pong pag-aaral ng anatomy and physiology, suffice to say na magsisimula tayo sa selula. Okay. So ito po yung cellular level. Ito po yung tulad na banggit natin, no? The basic unit of life. The cellular level is a variety of molecules combined to form the fluid and organelles of a body cell. So ito po yung pinaka basic po, no, na bahagi po ng katawan po ng tao. Ito po yung dito po sa sarili pong ito, sa selula pong ito ay nagkakaroon po ng sarili po siyang buhay. Kumakain po siya, nag-i-emit po siya ng kanyang mga toxins, nag-i-emit po siya ng kanyang mga waste. Kaya nga po, may trivia po rito, no, maaring itatanong din po yan sa inyo sa exam, is ilang cells ba mayroon ang isang human being? Sa tingin nyo, ilang selula ba mayroon ang isang tao? Rough, lang po ninyo, rough estimate lang. Millions? 36 trillion, 840 million, ano pa po? Sige, Kenny, anong sagot mo, Kenny? Meron pang approximately nalalaman si Kenny, ha? Okay. Sige po, approximately naman. Talaga approximate. Ano daw yun? Ano yung Jacqueline? Hindi ko nakuha yun. Okay. Medyo hindi ko nakukuha yung mga sagot nyo. Okay. Sige po, ang pinaka-safe, yes. Ang pinaka-safe na sagot is ganito, pag in case lang na ma-encounter nyo ito sa exam, is billions of cells. Bilyones. Huwag kayong sumagot ng milyones. Kukunti lang po yun. No? Billions of cells. Billions and billions of cells. But actually, nobody can make an exact approximation. No? Kaya nga tama yung sinabi ni Kenny kanina na approximate. Yes, approximate, pero billions of cells. Ganun po kadami ang selula sa katawan ng tao. The next thing, from cellular level, once na ang mga cell ay nagsama-sama, the next logical thing that happens is nagkaroon na po ng tissue. Okay? Pag pinagsama-sama po yung cell, nagkaroon po ng tissue. The tissue is a community of similar cells which is formed na pumuporma ng body tissue. Kaya po yun, no? Pag nagsama-sama po siya, yun na po, naging tissue. Kaya ito po yung makikita natin sa larawan. I don't know if it's clear sa inyong mga cellphone, the smooth muscle tissue. So yun po yung mga selula po yan, nagsama-sama po siya, nagkumpul-kumpul po siya at naging tissue. The next one up here, pag sinama-sama naman po yung mga tissue na yan, ang nabubuo naman ay isang organ. No, ito na po yung organ level. Organ level, this is where two or more different tissues combine to form an organ. Kaya in this illustration, yan, makikita po natin yung bladder. Okay? Yan ay binubuo po ng mga iba't iba mga tissue at nabuo siyang isang bladder. Ito yung palaihian po natin. And it's composed of the smooth muscle and the skeletal muscle tissues. So yun po, no? Na pinagsama, naging organ na po. The next thing here is once sinama-sama na po yung organ na yan, nagkaroon na po ng isang organ system. Sistemang organ po na pinagsama-sama din po ng iba't ibang mga organs na may iisa pong function. So in this illustration, we can see yung urinary tract system. Ito yung palaihian. Yan po ay
magkasama po ng iba't ibang mga bahagi ng palaihan ng tao. We have the kidney here, and then the ureter. Ito po yung ureter, yung daluyan po ng ihi, and we have the bladder and the urethra. Dito po yung final exit po ng urine. Ayan po. So that makes up the urinary tract system. So marami po yan. Later on, yan na po yung ating himay-himayin. You have the integumentary system, you have the the circulatory system, and so on so forth. So marami po yan. Actually sa ating pag-aaral, maging 10 lang po yun, but for yung actual po ng dami po ng organ systems ay 11. Later you will find out bakit po instead of 11 ang ating aaralin lang po ay 10. Ayan. So there you are, the next logical thing that happens kapag nabuo na po yung iba't ibang mga organ systems, then it becomes what? Yung kabuuan niya yan, ito na yung organism level. Okay? Wherein the many organ systems work harmoniously, work together to perform the function of an independent organism. Kaya yung bawat isa sa atin ay we are made of various organ systems na kumikilos, na gumagalaw, at tayo ay we do our thing as an independent organism. Ayun po. So ulitin po natin, ang ating pong structural organization sa katawan natin, nagsisimula saan? The basic unit of life, pinagsama-sama na cell, the basic unit of life is cell, and then pinagsamang cell, naging tissue, yung pinagsamang tissue, bumuo ng organ, at yung pinagsama-samang iba't organ, bumuo siya ngayon ng organ system, at yung pinagsama-samang iba't ibang organ systems, ito ngayon ay nabuo yung organism. Okay? So yun po yung pagka tinanong lang po kayo, just in case lang it will be asked of you during the exam, yan po yung pinaka-structural organization. Na kung sasabihin doon sa question, ano po yung logical order, ano po yung proper, ano po niya, no? Yung sequence, no? Yung stages. So wag niyong lalaktawan po yung cell. Kasi po ang pagkakasunod-sunod po lagi ay yung cell, tissues, organ system, and then the organism. Next. Yan, tuloy tayo sa ating definition of terms. Number 4, circumduction. This is the movement of a body part so that the end follows a circular path, no? Pagka circumduction, paikot. I'm sorry, may error yung ating image. Dorsiflexion po yan, no? But I think sa baba po yan. Circumduction is any movement. Like, katulad po na ang kamay na ito, pag ginanon po natin, paikot, yan po ay itinuturing na circumduction. That's either clockwise or counterclockwise. Yan, nakikita nyo yung kamay ko. Yan na. Clockwise or counterclockwise. Pag ganon. Ano naman po yung depression? Depression refers to the movement inferiorly or downwards. Pag sinabing inferiorly, mula dito sa ulo, pababa, that's inferior. No? Inferiorly. Nag-iiba yung intonation. And then, ito na yun pala, yung dorsiflexion na nasa illustration. Involves upward flexing of the foot at the ankle. So, this is the dorsiflexion. Okay? Dorsiflexion. This is the dorsal part ng paa. Kaya yung movement niya palayo, paakyat, pa ganon. Ngayon, ang opposite ng dorsiflexion ay yung tinatawag natin na plantar flexion. Pag plantar naman, kasi ito po yung plantar part ng paa natin, ang movement is pababa. No? Dorsiflexion, paakyat, patungo sa dorsal side ng paa, and then plantar flexion naman yung tinatawag na movement pababa, patungo dito sa plantar area ng paa. Ayan.
The next one is elevation. Kung kanina po meron tayong depression, pababa, ngayon naman po ay elevation. Ito naman ay paakyat. No? This is a movement superiorly or upward along the coronal plane. So the coronal plane is here, kaya ang movement ng balikat ay paakyat. Ayan po, kaya yan po yung tinatawag natin na elevation. Pababa is depression, paakyat is elevation. Elevate, no? Pataas. Ang sumunod naman is eversion. Ano po yung eversion? Eversion is a movement, in this illustration, yung paa na makikita natin, which involves turning the foot laterally. Ano po yung laterally? Laterally means towards the side. No? Ito po yung palabas. No? This is the small thumb here. The small, ang tawag nun? Thumb. yung daliri sa paa. And then, yan po. Pagka movement po ay patagilid, palabas. Yan po ay eversion. Pagpapasok naman po, yan po, the opposite of eversion is inversion. Ayan. Yan po, papasok po, no? This is the midline here. This is the lateral side here sa gilid. Eversion palabas, inversion papasok. No? So ganun po yung movement ng paa, no? Papasok po. Palabas, eversion, papasok, inversion. This occurs when the foot moves medially, so the sole faces inward. Yung movement, yung paa, yung sole of the feet, pag-alon po siya. No? Medial, pagitna. Number 10. The next word that we are going to define is the word extension. Ano po ang ibig sabihin po ng extension? Extension is the opposite of flexion. So here, dito natin makikita yung flexion, no? Nagfi-flex po 'yan. Ang flexing movement ay paakyat, no? Palapit dito sa likuran. And the opposite is like what we said, extension. Ito naman po ay palayo. Or papunta po sa gitna, na palayo doon sa flexion, na opposite po ng ng flexion ay palayo from the flexion, which is the extension. The next one here, the flexion is a movement that bends a joint so that the angle between the two body parts is decreased. Parts come together or come close together. So yan po ang flexion, no? Naging close yung paa na to sa upper leg, and then the opposite of that one is extension. Ito naman ay bumabalik doon sa kabilang side, straightens out. Ayan. Kung sa arm naman, pag sinabi nating flex, pag ganon, no? Pag sinabi naman ng extension, i-extend. Ayun po, yun po ang differentiation po ng dalawa. The next one is, ayan, tuloy tayo sa item number 12. Ito naman po, yung hyperextension. It is the movement beyond the movement of extension. So, ito po ay, tulad ng nakita natin kanina, the flexion is yung two body parts come close together, but the opposite of flexion is extension, bumabalik siya sa dating ayos. However, if the movement goes beyond the normal position, ito ay nagiging hyperextension. So pagka tumuwad na siya ng pagganon, no? Ito na ngayon ay nagiging hyperextension. Okay, ulitin natin. Flexion is like that. When it goes back to its original position, naging extension. But however, if it moves further away from the middle, pa-backward, then saka ito nagiging hyper-extension. Beautiful. The next one here is organ. Yan, ano na natin kanina, tissues of different kinds to perform specific functions. At yung pang-14, organ system, or sandali, parang lumaktaw, no? Okay, nawala yung 14.
15, ito mo naman po ay organ system. This is now a group of organs that work together to perform a more specific or complex function. Yeah, madami-dami po to. 16 is physiology, study of the mechanical, physical, and biochemical functions of living organisms or living things. So, hindi lang po siya physical na pagkilos, maging po ito po ay mechanical or ito po ay biochemical. 17, balik tayo po sa positioning o movement ng ating katawan. This is now the plantar flexion. Plantar flexion is a movement that push to forward portion of foot down, pababa, no? That's plantar flexion. Tandaan lagi natin, ito po ay part ng paa natin. Ito po yung plantar region, and then ito naman po sa ibabaw sa ng ating paa. This is the dorsal region. Okay, ang kanyang opposite is dorsiflexion. And then sa 18, ito naman sa kamay, pronation. Okay, this one is pronation. Yung paano siya, no, pababa, turning the hand so that the palm faces down, pababa. That is, or this is pronation. Kung katawan mo ng tao, di ba? Alam natin po, ito po ay prone position, and then the opposite is supine position. Sa kamay, pronation, and the opposite is supination, supine. Yan. Ano naman po yung rotation? Turning movement of the bone around its own axis. No, so ito po yung example po ng rotation, paikot ng lieg. This is clockwise rotation, and then the opposite of clockwise rotation is what? Counterclockwise rotation. Yeah. Ang sumunod naman ay yung sa number 20 is the tissue. Ito yung nabanggit na natin kanina, cells of similar origin that organize into groups carrying out a specific function. So we have here various types of tissues. You have the muscular tissue, the nerve tissue, the epithelial tissue, and the connective tissue. Later on, pag-uusapan po natin lahat yan, isa-isahin po natin, hima-himayin po natin. The next one here, 20 lang pala, okay. Kala ko po 26. Sige po, do we have any questions so far? At mayroon po tayong katanungan. Do we have anything to clarify? O mayroon ba kayong gusto pong ilinaw regarding po sa ating po na pag-usapan? Yes, Barbie, nasa sasakyan daw siya. Ayan, ganda daw ng song. Kaya hindi sabay-sabay yung kumakanta kanina. Okay, game. Ano po yung mga tanong po ninyo? Do you have any clarification or something that you would like to be clarified about regarding to po sa ating tinalakay na mga usapin? Starting with the, ano po yung ating mga iba-ibang katawagan. Game. Ano po yung number 14, sir? Missing po yung 14 kasi in the manual here. Yan, organ. Organ po yung kanyang definition. Like what you said, tissues of different kinds that are organized into organs to perform specific functions. So, ang keyword talaga lagi dito po yung specific functions. Kaya lang, nagkaiba lang po siya doon sa composition. No? Kasi pag dumadami, mula sa cell, naging tissue, mula sa tissue, naging organ, mula sa organ, naging organ systems, and then and so on and so forth. So, ganun po yan. So, 14 is organ. Yun po yung na-miss out natin na item sa ating slide. Anything else? Okay na po tayo. Are we good? O baka gusto yung kumanta uli. Yeah. Kanina, we have tackled already yung iba't ibang mga body movements na tawag nating anatomical planes. Ano po yung anatomical planes? Meron tayong tatlong
ika nga anatomical planes. Pag sinabing anatomical planes, it has something to do with the division ng katawan ng tao. And here, pagka ang kanyang pagkahati, no, pagpababa, no, pagitna, mula sa gitna pababa, pag ganon, yan po yung tinatawag po nating sagittal plane. So this is the sagittal plane. Okay? Ay, dali. Hindi pala ako nakikita. Ayan. So ito po yung sagittal plane, no? Sa center po yan, pababa. This is the plane that what we call as the sagittal plane. Ngayon po, mula sa bewang, actually ang kanyang pinaka point of reference yung pusod natin, pag ganon, across that line, yan po yung tinatawag natin na transverse. Sagittal plane, transverse plane. Kuha nyo po. Ngayon, what about pagka nasa gilid? No? Nasa gilid po ng katawan ng tao. Ayan, mula dito, pababa. What plane is that? Yun po yung tinatawag natin na frontal plane. Okay? So, nasa gitna po na plane. Ulitin natin. Ito po ay sagittal plane. Gitna po yung kanyang imaginary division. And then, pagka mula sa pusod naman po, mula sa dito na area, pag ganyan, yan po ang transverse plane. And then, pag sa gilid naman, ito ay ang tinatawag natin na frontal plane. Coronal or frontal plane. Medyo may error po yung ating slide. That's not coronal but coronal plane. Okay. So yung coronal plane ay nahati po sa anterior, yung sa front side. No? Dito po yung yung front na side na yan, that's anterior. And the opposite side or the back side is yung tinatawag natin na this is the posterior side, no, ng plane na yan, ng coronal plane. Body regions. Ano po yung body regions? Refers to a specific area or a part of the human body. Malaga po yan sa atin ng mga nagmamasahe. No? Ano po yung purpose po niya? Ang purpose is to help massage therapists identify, malaman po natin, at tayo po ay nakipag-usap sa client natin, we could easily point out to them kung ano po yung gusto nating i-identify, no, na location. So that's it. And the human body is bilaterally symmetrical. Ano po yung ibig sabihin po ng bilaterally symmetrical? Anybody? Ano sa tingin nyo? In your own words. Ano ang bilaterally symmetrical? Sige, game. Okay, are we good? Balance. Okay, Eric, yes, go ahead. Sir, pag symmetrical, ibig sabihin pareho siya. Pareho, no? Yeah, you mentioned kanina balance. Okay? Balance. Oo. Halimbawa dito dito sa image natin sa ating dummy, yung mata parehong dalawa, 'di ba, nasa kabilang side, no? So ano po 'yon? Bilaterally, no? So two sides pareho. Bilaterally symmetrical, yung mata meron diyan. Yung ilong, ganun din, no? Yung butas ng ilong. Wala naman yung butas ng ilong na nasa likuran. Di po ba? So magkatabi po 'yan. Okay? And what else? Yung labi natin, yung kanyang pagkahati nasa gitna rin, no? So, 'yan po yung ibig sabihin po ng bilaterally symmetrical, no? Yung symmetry niya, yung kanyang pagkapareho nasa kabilang side. This is we're referring to the normal human body. Yeah. Tulad nung nabanggit na natin, many of the body parts are found in pairs. So pare-pareho. We have the left arm and the right arm, the left leg and the right leg. Mayroon po siyang laging paris, the nostrils, my left and my right, the eyes and so on and so forth. Tutungo naman tayo ngayon sa orientation and directions. Ayan, mahalaga po yan. Lalo na kung kayo ay makipag-usap sa inyong client, dapat ganun na yung gamitin nyo. No? Hindi na basta ulo, paa, ganun. Dapat gamitan nyo na po ng technical terms.
And one of which is superior. Tulad na nasabi natin kanina, pagka ang movement or ang direction na what we are trying to refer to is paakyat, tulad nung sa image na to, any movement, no, any hagod papunta sa ulo, paakyat, ang tawag po dyan ay superior. Pababa naman, that's inferior. So superiorly, inferiorly. Inferior, pababa. Mula sa head, pababa. That's inferior or inferiorly. And kung ang direction naman, anterior, nearer to the front, so this is the anterior side, no? Tulad na sinabi natin kanina, it could be frontal, pero it could be also described as anterior, no? So yung front na yan. Anything that can be found up in front. And the opposite of that is posterior. Yan. Ayan. So sa likuran, this is posterior, this is again anterior. This could be frontal and this could be posterior side. Okay. And then yung gilid, lateral. Yan. Yan. Pag gitna naman po, medial. Lagi pag naririnig po, yung medial, medium, media, yan palaging nasa gitna, no? Namamagitan po sa gitna. So any movement that refers to the center. Pag ganyan po, that's medial. Towards the middle or the center. Ayan, nabanggit natin kanina, kung ito po ay towards the center is medial, anything naman towards the side is always called lateral. Kaya po minsan pagka ang position ng ating client ay naka-prone and then you have also the supine, sometimes the client would also be in its lateral side, no? Upper or left lateral side, and then this is the right lateral side. At natatanong na po ng mga kasama nyo dati na, sir, pwede bang masahiin po o nagpapamasahe ba yung ng ating mga assessor na nakalateral? That seldom happens. Ang mas madalas po ay yung client natin na nakaupo o nakaposition on a prone position, but sometimes the assessor would ask or insist on a supine position. But very seldom po yung lateral position. The only thing or the only time na nakakita po ako na masahe po na nagsisimula sa lateral is yung Namikoshi Shiatsu, the authentic Japanese Shiatsu. Kasi po ang starting point po ng treatment ay nandito po sa may leeg, no? Sa lateral side ng neck. Yan po, dito po nagsisimula. Kaya po yung positioning po ng massage therapist ay nandito po siya sa gilid, naka-partial kneeling position, and then nagti-treatment po dito. But that's the only time na nakita po na naka-position po yung client o in a lateral position. Ayan. Ano naman po yung proximal, no? Proximal and distal. Ito, paulit-ulit nyo maririnig, or sometimes you have to really understand this kasi minsan si assessor yun po yung instruction po niya. I want you to massage your client proximally. Ayan. Or I want you to show me how you massage your client distally. Ayan. So, pag sinabing proximal, this refers to a part of the body that is closer to the center, ito po, nasa gitna of the body than any other part, no? So, yung movement is papunta po sa gitna. That's what we call as proximal or sometimes proximally. No, proximally meaning to say papunta po dun sa bandang gitna, no? So I want you to massage the hand of your client proximally. So ano po yung movement ng masahe po ng kamay, no? So kunwari ito yung ayan, ganyan po. So ang masahe po natin pag sinabing proximal, papunta po dito. This is, yan, nakikita nyo ba yung kamay na yan? Yung pag ganun po, that's proximal. And the opposite of proximal is distal. Ano po yung distal? By the term itself, distal refers to a body that's further away from the middle of the center. So, kung ito ay proximal pa ganon, ito naman ay paganyan, no? Palayo. Opposite, away from the center of the body. No? Pag ganon po siya. Kaya po ito po, when your assessor would say
show me how to massage your client distally. Yan, pag distally po, pag ganun po yung hagot. Ano po yung pwedeng gamitin? Pwedeng gamitin ng effleurage, no? Pwede mong gamitan ng pwede din po yung skin rolling, no, ng movement, no, palayo from the middle. Okay? Sa undersoft pet massage. The next one here is ayan, body regions and description. Yan, for the head and neck. Ayan po, the head. Ito po yung head, ito po yung neck. This is the upper part ng ating pong body region location. The head houses the brain and the major sense organs. Andito po yung eyes, the nose, the ears, and the mouth. Ayan po. And the head is held upright by the muscles and bones of the neck. The next body region here is the trunk. Okay, ito po yung trunk or the torso. So mula po saan? Mula sa neck pag downward, no? Yan, pababa po yan hanggang abdomen. So this part here, this is the abdomen area. Ang tawag po dito is the trunk or torso. Kasunod po ay mga extremities, no? So extremities or upper extremities referring to the part of the hand, extended po yan mula dito po pag ganyan, no? From the arms to the wrist and the hand. Ayan po, this is the upper extremities. Ngayon, pag may upper extremities, well, of course, meron tayong lower extremities. So, saan po siya magsisimula? Mula sa leg and then towards the ankle and the foot or the feet. Ayan po, mula dito, no, pagbababa. Yan po yung lower extremities. Ayan. Now, one thing that could be asked of you also is, show me what is the correct anatomical position. Ulitin ko, pwede yung during the oral practical exam. No? Ano po yan? Yung ika nga parang, ano bang tawag po niya? Minsan kanya, tawag po ng mga examiners dyan is parang mga bonus points. May ganon. Yan. Minsan naman po, naririnig ko sa mga examinees natin, minsan yung mga bonus points ay mga tanong like, can you describe to me how the blood flows in the heart? Yung mga ganon. So yung mga ano po yan, mga bonus questions. So later on we'll talk about the body circulation and then yung heart, paano saan nagfo-flow yung heart, no? Mula dun sa inferior vena cava, sa aorta palabas, yung mga ganon. Anyway, so yun po. Now the correct body position is the head is facing forward. No? So, here, ito po yung, ang tanong ko pala dito, ito ba yung nakikita nyo ngayon sa inyong harapan is the correct anatomical position? Tama ba to? Yes or no? Yes po. Tama ba to? Sino po nagsasabing hindi tama to nakikita nyo ngayon? Anyone who would say, no sir, mali po yan. Hindi po yan yung tamang anatomical position. Raymond, sir. Raymond. Bakit po hindi ito yung anatomical position na nakikita mo ngayon sa iyong harapan? Yung imagination na ako, sir, sa human anatomical position ay yung kamay, yung palad, nakaharap sa front, yung dalawang palad. Ayan. Okay. So, tama ba si Raymond o mali? Tama ba yung sinabi ni Raymond o mali? Tama, sir. Tama. Kaya nga kayo nga nakakakita, kayong mga sighted, ito na hawak-hawak ko ngayon. Tama itong kanyang position? Ito ba yung anatomical position na pinag-uusapan po natin o hindi? Bali ako, sir. Niya po, sir, hindi nakaharap. Okay. So, ito, tama. Correct? Based sa statement ni Raymond kanina, tama ito kasi yung palm naka-face forward. Pero ito, mali kasi yung kamay naka-face backward. Okay? So, ibig sabihin po nun, dapat, ganun po yan. No? Ay, sumama yung, ganun po yung kamay. No? Naka-straight po yan pag ganun.
Yan. Okay? So this is the correct. Tapos yung paa naman, feet apart, no? So yung distance niya naka-align po sa shoulder. Ito ngayon, yung paa, tama to mali? Tama ba yung paa? Anatomical. Ang tanong dito is we're talking about that correct anatomical position. Tama ba yung paa? Sa nakakakita. Tama po. Okay, tama yung paa. Pero dito sa demo sa dami natin, mali yung kamay kasi dapat pareho sila nakaganito. Okay, naka-face forward yung palm tulad ng sinabi ni Raymond kanina. Yan. Kasi mamaya pa sabihin sa inyo yung assessor sandali, alam mo ba yung anatomical position? Alam mo ba, naintindihan mo ba yung body positions na tinatawag? Yung ganon. Pag sinabi mong yes, o sige, show me how you, show me the correct anatomical position. So, yun lang yung gagawin po ninyo. Tatayo lang kayong harap, yung kamay ninyo naka-stretch face, palm facing forward. And then yung paa ninyo is naka-align sa inyong shoulder, pababa, naka-V formation din po siya. Huwag po niya masyadong lalawakan kasi mali na po yun. Dapat po, yung naka-align lang po siya, naka 45 degrees. Tama ba? 45 degrees, thereabouts. Yung kaganon yung paa natin. Yan, ganun po. The next one here is, yan, paulit-ulit nating pinag-usapan na po, yung supine position. Ito po nakatihaya. And then the opposite is the prone position. Kaya ako lagi kong ini-encourage yung mga estudyante kapag nasa ilalim ko yun ng ating klase, as much as possible to also help you parang refresh your memory. Kung ano yung matutunan nyo sa klase, huwag yung gamitin yung mga ordinary terms like what you do in the past. No? So ngayon, pagka gusto mong timiha yung client, huwag mo sabihin, sir, tihaya. Sabihin mo, sir, paki-assume po ng supine position. Yung ganun. Diba? Yung client natin medyo mag-wonder Ba't alam mo yan? Ano ba yung ibig sabihin yan? Yung mga ganun, kung hindi nila naintindihan, di ba? Sir, maaari po kayong mag-prone position. Yan. So, mga technical terms. Kaya yun po yung dahilan na andito ba si Attorney Edith? Yung mga lawyer, kaya bakit mahal ang singilan po ng mga abogado? Kasi yung mga terms nila, hindi mo na maintindihan Sila lang yung nakakaintindi. Yun yung binabayaran natin. Hindi, joke lang po. Pero yun nga po, like what we're saying, that elevates us in a level na ma-amaze sila. Bakit mo alam yan? Yan. Kasi you're using the terms na, halimbawa, sir, gusto mo bang masahin ko po yung inyong sternocleidomastoid? Ano ibig sabihin ng sternocleidomastoid? Anybody? Meron pong Jollibee. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Nando. Yes. Ano yung sternocleidomastoid? Saan matagpuan? Ha? Chest dito sa dibdib? Sige pa. Ano pa? Sino pang manghuhula? Saan po ang sternocleidomastoid? Sa hips po, sir. Sa hips. Dito. Yes po, sa hips. Sige pa. Sige. Game. Sino pa po? Habang habang mainit-init pa po. Nasaan matagpuan ang sternocleidomastoid? Clavicle. Dito. Malapit-lapit ka na ate. No? Malapit-lapit ka na sa tamang sagot. Sige, one last guess. Saan po matagpuan? Ha? Sa neck. Dito. Ang bagal nyo mag-google no? Dito po. Ito po yung sternocleidomastoid. Ano pong Tagalog po ng sternocleidomastoid? Litid. No? Diba pag nagagalit ka, yung gano'n. Ito yung litid natin. Yun po yung sternocleidomastoid. Ayan. Kaya pagka may nagagalit sa harapan mo, uy, huwag kang ganyan, lumalabas yung sternocleidomastoid mo. Yung gano'n. Diba? Ha? Ano yung sternocleidomastoid? Yung litid mo, lumalabas, masagmang tingnan yung sternocleidomastoid. Ang mahirap lang nung kung sabihin ng kaibigan mo, o ng kaaway mo, ano bang spelling ng sternocleidomastoid? Sabihin mo na lang, hindi, yung litid, yun po yun, yan ganon. Kasi nahirapan na mag-spelling.
Okay. Sige po, overtime na po tayo. I'm sorry, ngayon ko lang po napansin. Tuloy po natin yung ating talakayin by tomorrow. Marami pa tayong marami. Katulad sinasabi ko, napaka-interesting po ng topic po ng anatomy, physiology kasi marami tayong matutunan and this is in direct application sa ating mga pagmamasahe. No? Kasi pag ganun po medyo, alam mo yun, iba yung may alam. Ika nga. No? That makes us more professional. At the same time, tumataas po yung ating profession. No, kasi medyo technical na po yung mga ating nabibigkas sa ating client. Kaya po pagka ganun po, yung puntay lang kung bakit minsan medyo pwede ka na magtaas ng singilan kapag nag-home service ka, no? Kasi yun na nga, iba yung dating mo no? Yung mga terms na ginagamit mo. But make sure that when you use the terms, you'll be able to identify, explain properly ano yung mga functions, and of course, dapat alam nyo po yung spelling. Ayun po. Pag nahirapan ka, itagalugin mo, no? Pagka sternocleidomastoid, pagka nahirapan ka, ilitid mo na lang. Gano'n, sabay turo sa lieg. Gano'n. Okay? Balik tayo po sa inyong theme song natin sa anatomy. My body lies over the ocean, will bring back my anatomy. Like what I said, very interesting po yung mga topic natin and I hope you would always be around during the next few days upang sa gayon ay lalo nating ma-appreciate natin yung maigi yung anatomy and physiology. That will be all for now. Maraming salamat. See you tomorrow. God bless. Arigatou gozaimasu. Hi. Yes. Oh, God bless. Bye. Jamata ne. Arigatou. Salamat. Magandang araw.